Ika nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Yung galawan ko daw ay hindi pang 50 years old, pang 18 daw. 50 anyos na pero si Tatay Bing, yakang-yaka pang tumambling. Si Nanay Marichu naman, kung humataw, pak na pak. Ang kanilang sikreto, pagbabanat ng buto. Hindi lang sa trabaho, kundi sa pagsasayaw. Si Tatay Bing hindi lang fit and healthy, talented din. Lumaki raw si Tatay Bing na banat ang mga kasukasuan sa ehersisyo. Way back 90s talaga, naging dance group ako. Siguro mga 2 months. Bali, athlete ako noon. Pinagsabay ko yung pagiging dancer. Pero natigil daw ang kanyang pag-ehersisyo ng magkaasawa. Nagkanak, hanggang sa naghanap na ng trabaho, hindi na naintindi yung mga exercise, mga jogging, kung ano-ano, na iba po yung priority ko. Dito na siya sinumpong ng iba't ibang mga sakit. Siguro normal yung rayuma. Naramdaman ko yun na namaganga yung tuhod ko. Tapos sumunod na mga nararamdaman ko yung batok ko, yung ulo ko. Medyo nagtitibok-tibok, parang may vertigo ba yata yun. Pero tapos minsan, hika, yung parang kinakapos ng hininga. Pero sabi ni Tatay Bing, cannot be. Kaya naman ang goals niya ngayong 50s, bumalik sa pagiging fit and healthy. Well, nakatulong po ma'am yung pagsasayaw ko kasi lahat nga po yung dati ko nararamdaman. Ngayon medyo talagang active yung katawan ko. Sobrang malaking naitulong sa akin yung pagpapapawis ko every afternoon. Sabi nga nila, age is just a number at pinatunayan po yan ni Tatay Bing dahil sa caring-caring pa rin niyang magsasayaw. Sabi nga, di ba, ang pagsasayaw daw ay nakakatulong talaga sa ating flexibility, sa ating balance, at syempre sa ating cardiovascular health. Si Tatay Bing hindi pa nagpaawat dahil pagkatapos humataw, bike naman ang kanyang niratrat. Fitness goals achieved dahil si Tatay Bing nag-goodbye na sa mga sakit-sakit. Yung dating masakit yung mga sakong ko, mga kamay, nawala po lahat. Naging active po lalo yung aking katawan ngayon as of my age na 50 years old. Para mas humaba yung buhay natin, kailangan talaga natin igalaw ang ating katawan. Ayon sa ating Certified Health and Wellness Doctor na si Doc Oyi, malaking bagay raw sa immune system ang ehersisyo at pagiging physically active. Yun ang trabaho niya kaya tayo nakaka-recover sa anumang sakit. Pag mahina ang ating immune system or ang ating defense and repair system, mas magiging predisposed tayo na maging sakitin. Karaniwan din daw sa mga nagkakaedad ang paglaki at pagbigat ng katawan. When we reach the age of 60, no, yung balance ng hormones, continuous yan na nagde-decline. No? So at the same time, yung ibang mga bagay katulad ng yung mga digestive enzymes natin, no, umuunti na rin yan, nababawasan. Kaya it's more difficult for us to develop muscle mass. No? Kaya karamihan pag after 60, no, kung hindi talaga sila nag-exercise, they tend to develop what we call sarcopenic obesity. No? So bumababa yung kanilang muscle mass while at the same time, mas lalo silang tumataba. Posible ring makaapekto ang pagbaba ng muscle mass sa neurocognitive function ng isang tao na nagdudulot ng isang sakit gaya ng Alzheimer's, dementia at Parkinson's. Kasi importante ang muscle mass para sa sigla, lakas at tibay at control ng ating immune system. So kahit anong bakunang gawin natin sa ating mga elderly, kung mababa ang kanilang muscle mass, no, hindi ito magpo-produce ng tinatawag nating protective memory immune response. Pero ayon kay Doc, pwede raw itong iwasan kung sisimulan ng maaga. Kaya si Nanay Marichu,
mula noon hanggang ngayon, hataw! Hindi lang libangan kundi kabuhayan noon ni Nanay Marichu ang pagsasayaw. 11 years kasi siyang dancer noon sa Japan. Nag-Japan ako, nag-entertain ako. 2 na ako. Hanggang tuloy-tuloy mo yun. Hanggang ngayon. Yun, hindi ko talagang hilig ko lang sumayaw. Pagsasayaw para sa akin, nakakaalis ng stress, yung bang libangan talaga. Para kaya lalong bumabata. Hindi raw kumpletong araw ni Nanay Marichu kapag hindi nakakagalaw-galaw. Pag ako hindi sa isang araw hindi nakasayaw, na nakahiga, talagang parang mabigat yung katawan, matamlay yung katawan ko. Kaya hinahanap ko talaga yun at hindi pwedeng sa isang araw hindi ako sumayaw. Kahit nasa bahay lang ako. Proud, fit, and fab din si Nanay Marichu sa social media. Ang saya kasi na yung nakikisabay ko sa mga kabataan, kahit lola na, nakakasabay pa rin ako sa kanila. Dahil proud Zumba Lola, sa ngayon si Nanay Marichu naging promoter na ng Zumba sa kanilang barangay. Sa katunayan, hinikayat ang iba pang mga senior citizen na bumuo ng Zumba Group. Ang kanilang Zumba session, 3 beses sa isang linggo ginagawa. Kaya naman, hampas dito, kembot doon. Bilang presidente ng Zumba Group, ang hiling ni Nanay Marichu, dumami pa ang senior na sumali sa kanilang grupo para everybody happy, everybody healthy. Payo ni Doc Oyi, hindi porket tumanda, humihina. Meron daw tayong magagawa. Balanced nutrition, exercise and movement, stress management, sleep, no, breathing, okay, movement, no. Lahat ito equally important. Ating kalusugan magsisimula sa ating mga tahanan. Ang aging is inevitable, but the rate and quality of aging is something na tayo ang may control. Ang life goals daw natin dapat ay hindi lamang humaba ang buhay, kundi maging especially healthy. Importante kasi i-differentiate natin yung lifespan versus health span. No? Mas maganda yung health span. Mahaba ang buhay mo, pero may kalidad, may quality. That's why you're very functional. Anong saysay ng buhay na mahaba kung ikaw naman ay nakahiga lamang sa kama, bedridden? Kaya si Tatay Bing at Nanay Marichu, hanggat kaya ng mga kasukasuan, walang sayaw ang aatrasan. Ang kagandahan kasi sa pagsasayaw, habang sumasayaw ka, sa una, sasakit talaga ang katawan mo. Pero pag na-overcome mo yun, ibig sabihin, nag-i-improve yung mga muscles mo at saka yung mga joint mo na naggumagalaw hanggang sa mawala yung mga sakit. Yung edad na 60s, 50s, number lang yun. Kaya natin kung gugustuhin, hanggang kaya kong sumayaw, sasayaw ako. One step at a time sa pagsasayaw man o pagkakaroon ng healthy lifestyle. Kaya mga best, galaw-galaw kapag may time. Or better yet, all the time.